Ayan, good morning po sa lahat. Ang ating pong topic for today is learn how to navigate the system. So welcome po uli sa lahat. And ayan, thank you sa time. Ang sabi nga nila, anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. It's just a number po. Anyone who keeps learning stays young. So, masasabi ko, lahat ng nandito sa Zoom na to, we are all young. Kasi hindi tayo nag-stop na mag-learn. Ayan. So, saglit lang po ha. Saglit lang po. Hindi ko makita yung aking screen dahil natatakban. Ups MJ. Ups MJ. Ups MJ. Ups, okay lang, babigay ko sa yung host kasi baka may mga pumasok. Pag nagdire-diretso ako ng salita, hindi ko sila makita. Okay lang po? Sige, Ups. Sige, Ups. Okay, ayan, maraming salamat. Kasi alam niyo po, pag nagdire-diretso tayo, mahirap ng... Ayan. Okay na, Ups? Nakikita niyo po yung screen ko? Okay na. Okay, the greatest thing in life is to keep your mind young. So, kailangan daw po sa business natin, we are always open sa new learnings. Alam ko po, lalo po sa mga bago ngayon, lahat to bago sa inyo. Pero, ang good news po dito, sa business natin, with the supervision at yung vision mismo ng ating presidente is talaga namang sobrang wala ka actually ako masabing word sa kanya. Sobrang gratitude lang talaga kasi regalo niya daw sa atin to. Kasi 'di ba, ang tagal nating naghanap ng opportunity, ito na 'yon. Ang gagawin natin, aaralin na lang natin. So dito po, welcome again sa Technical Web Tool Orientation. Ang sabi nga nila dito, kailangan may knowledge ka. Ano yung knowledge? Ano ba yung Tagalog no? Ang hirap naman ng Tagalog. Pag hinati-hati mo yung yung isang salita sa tatlo, knowledge means know, learn, and you have your edge. Nakuha niyo po yung word? You must know something. You should know something. You should learn something, and you have your edge. Ayun po siya. And saan natin makukuha yung knowledge na yan dito sa Unified? Huwag po kayong mag-alala, sobrang napakaswerte natin dahil online. Online tayong lahat. Hindi na natin kailangan pumunta sa office. Ayan. Kaya kumbaga kami din. Actually ako po, personally, 2018 pa po ako nag-Unified. On-off. Pero nung nag-pandemic, last week of July, saka lang po talaga ako humataw sa networking site. Kasi dito ko nakita, parang ang dami kong sinasayang na opportunity. And yun nga po, balik tayo sa topic, where to get that knowledge. So, ang kagandahan po sa ating business, si company naka-structured na lahat ng training. A-attend ka na lang. Ano-ano yung mga training? Ang sabi nga po dito, pag medyo inaantok po kayo, sigaw lang kayo ha. Ayan, ang sabi nga po dito, kailangan 5 times mong attenan yung ONE. Ano yung ONE na yan? It's opportunity for new entrepreneur. Ito, ano yung Unified? Ano yung negosyo? Ayan. And syempre, pag ang usapan ay business, kailangan hindi lang siya pera-pera. Dito, kumbaga,
bakit mo ginagawa si Unified, meron tayong tinatawag na DOT. And syempre, meron din tayong to enhance your skills, meron din tayong usap. Kasi, di ba, hindi naman tayo lahat negosyante. Okay lang po ba may magtaas ng kamay dito? Sino dito yung never pang nag-business? This is his or her first time na magnegosyo. Pwede po bang pa-virtual ng taas ng kamay? Oh, wow. Ayan. Kasi sa iba, sasabihin nila, naku, parang challenge sa akin to. Kasi never pa akong nag-business before. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Kasi dito, ituturo din ng company kung paano mo ma-enhance yung skills mo. Siyempre, dahil meron din tayong mga ino-offer na mga products, meron tayong PDE, and siyempre, I will try my very best po na i-share sa inyo yung technical web tool orientation. Kasi kumbaga, kung hindi mo alam kung ano yung sistema, paano ka kikita? Pero baliwala pong lahat ng iyan kung hindi ka magkakaroon ng sa ilalim po. Actually, dapat pinakamalaki yan. 100% attitude. Kasi dito po sa negosyo natin, hindi lang siya kikita ka. Dito, babaguhin yung ugali mo. So, yan po siya. Ngayon dito, lalo po dun sa mga bago, kanina lang nag-register, nakita ko ngayon kay Ma'am Lorena fresh na fresh, yung mga bago, ayan. Upon and after registration, what you need to know. Na-fill up na po ba kayo ng application form? Na-register na po ba kayo? And syempre, sistema tayo, minsan makaka-experience tayo ng hiccup sa system natin. Dito, kailangan marunong tayong mag-troubleshoot. Don't worry, meron tayong CSR, yung Customer Service Support, at meron tayong parang WhatsApp group. Ayan, di ko po alam kung sa Japan or sa inyo, ay uso yung WhatsApp. Dito po kasi sa Singapore, ang usually usapan dito, WhatsApp. Minsan nga katabi mo na lang, iwa-WhatsApp pa eh. Ganon katamad ang mga tao dito. Ayan. So, don't worry po. Sa business natin meron. And syempre, kailangan you need to know how to navigate the system. Huwag po kayong mag-alala dahil dito po, ang ating system ay user-friendly. Kung ang gagamitin mo ay laptop or cellphone, don't worry. Lahat po yan, meron tayong ways kung paano natin gagamitin. And don't you worry, kung sino yung nag-sponsor sa inyo, responsibility niya na turuan ka. At yung mga nakikita nyo po dito na mga ibang members, ayan din po ang tutulong sa inyo. Ayan. Siyempre, paano gagana yung system natin? Kailangan marunong tayo kung paano mag-fund. And ano pa yung mga ibang privilege, trainings. Yun actually ang kagandahan dito sa Unified. Yung mga trainings na posible mong attenan ng libre. Yan po. Meron tayong disclaimer, syempre. Medyo bibilisan ko po kasi po ano po ito, 300 plus pages po yung slides natin. Kaya po tinatanong ko kanina pa kung kumain na kayo. Ayan. So dito po, meron tayong application form na pinil-upan. Meron din po yung iba yung ating mga sponsor, pinasulat na lang yung pangalan nyo kasi sobrang bait ng ating mga sponsor, sila na yung magsusulat sa inyo. Pero syempre, di ba? Dito kasi, kailangan, number one, aside from po dun pala sa application form, kailangan under Bangko Sentral po tayo. Tama po. Kaya wag po kayong, wag nyo pong tanungin, wag nyo pong i-question si sponsor kung bakit hinihingian ka ng 2 valid ID. Importante po yon. At may pa-video-video pa, tama po.
Bakit kailangan pang mag-video? Nako, ano ba yan? Kailangan po. Kasi po, dealing po tayo with remittance. Under Bangko Sentral ng Pilipinas, ayan po ang isa sa requirement. Ngayon, ang unang-una mong gagawin kung ikaw ay bago kay Unified, actually ito po pwedeng ipagawa sa iyo ng sponsor mo or yung si sponsor mo mismo ang gagawa para sa iyo. Hihingian ka lang ni sponsor mo ng mga information. Pero meron lang tayo mga importante po no, na dapat tandaan. Pag nag-login tayo, yung username natin, importante po, it should be from 8 to 16 character. Katulad po ng example ko sa screen, yung pangalan ko po, Annalyn de Guzman. Ang tip ko lang po, kung tayo ay medyo, kanina sabi mo, bata, nag-aaral pa. Kasi minsan, makakalimutin. Weakness ko po yan. Makakalimutin po ako. So, ang gagawin natin, para po doon sa mga bago, kapag po yung username natin, kailangan po madaling tandaan. At kailangan po, bago kayo mag-umpisa, lalo sa mga fresh dito, ayan, kailangan po, meron kayong isang notebook kung saan doon nyo isusulat anything about Unified. Hindi po yung ngayon, nagte-training tayo, nakakita ka ng isang pilas ng notebook, pumilas ka, doon ka nagsulat. Ngayon, pag tulog mo, kinabukasan, di mo na alam saan mo nilagay. Diba? Tama po? Doon mo pala nilagay yung username and password po. So, kailangan po yan ha. Meron po tayong notebook para po sa Unified lang. And yung isusulat nyo din po doon, yung ating username, 8 to 16 characters. Iba po yung username natin sa login password natin. So for example po, yung akin pong inilagay is Annalyn number 8. Actually number 8 hindi ko po alam. Nakita ko lang po yan. Pinalitan ko lang yung pangalan ko. Pero syempre wag niyong kopyahin yan ha. Depende po yan sa inyo. So doon naman po sa ating login, you need to have 8 to 16 characters combination. Ito po, tip lang. Kailangan na capital letter, small letter, number, special character. Nakuha po yan? So yung login password natin, kailangan may capital letter, may small letter, may special character, at may number. Again po, kung tayo ay makakalimutin, pakisulat po. Okay po? Pero wag po kayong mag-worry kasi tsaka po yung transaction password pala, 16 character din. Ngayon po, ang tip ko lang po, di ba meron tayo nito. Huwag po kayong mag-worry bakit si sponsor mo ang gagawa. Kasi minsan, pinapagawa kay sponsor. So, bakit si sponsor ang gagawa? Huwag po kayong mag-alala dahil kapag lang po nag-login kayo as new member, si sponsor ang gagawa. And then, after po nyan, po pwede nyo na pong palitan yung login and transaction password nyo. Malinaw po? Apps, pakitingnan na lang kung may mga tanong sila kasi hindi ko nakikita. Ayan. So, yun po siya ha. Important reminders. Yung pong sinabi ko kanina. Baka mamaya, worry ka ng worry. Bakit hindi ko ako makareceive? Yung pala. Actually, hindi siya magpo-proceed kapag mali. Kaya wag po tayong mag-alala. And you need to have a mobile number. Wag po kayong mag-alala kung kayo po ay nasa Japan, Japan number okay lang po. Kung kayo nasa Pilipinas, Philippine number okay lang din po. And syempre, kailangan meron kayong active email address. Kasi po, mamaya makikita nyo, bakit kailangan? And very important, kaya ako po pinapasulat, don't forget your details. Baka naman po, kada transaction nyo, ano nga ba yung login password ko? Pinalitan mo na. Hindi na alam ni sponsor mo. Pag pinalitan mo na yon, wala ka ng pagtatanungan. I-create ticket mo na yon. Tama po? So, kailangan po isusulat po natin yan. Ngayon, syempre ito dito, kapag tayo ay may bago na member,
Importante po ito. Actually, ito para doon po sa mga sponsor. Later on po, kapag po kayo ay naging sponsor na, gagawin nyo din po yan. Lagpasan ko na lang po yung hindi importante, no? Para po doon sa mga nag-uumpisa na nandito sa training na to, number 1, you need to memorize your registration code. Nabigay na po ba yon yung inyong mga sponsor? Take note po yan, ha? Memorize your registration code. Kumbaga po, iyon po yung identification natin sa system ni Unified. So dito ang usapan, hindi Annalyn, hindi Madoka, hindi MJ, hindi Lorena. Ano ang reg code mo? Kaya napaka-importante po niyan. Your username, your password, your email address, your mobile number, and syempre, ito po, kaya sabi ko kanina, chill lang tayo, ha? Huwag tayong magpapanik kapag meron tayong nakitang parang mali. Bakit? Contact CSR through gomigo.com. And create ticket. Ito po, alam ko minsan, napaka-iksi nito. Be patient and resourceful. List and save the contact numbers of your uplines or sponsors. Make sure you have a strong internet connection. Good luck po sa mga nasa Pilipinas po. Alam ko po, challenging yan. Yung ating internet connection. Ngayon, eto na po tayo sa kapag po tayo ay medyo hindi tayo masyadong familiar, feeling mo may mali, hindi na pumapasok, don't worry. Meron tayong support. Online support ni Unified. You just need to log in. Ayan na po yung ating email address. Paki-take note na lang po. support.unified.ph. Create your ticket, fill out the required field, submit your ticket, and very, very important, take note the reference ID. Ito po yun. So, every time po na tayo ay magke-create ng ticket, actually yung ticket po na sinasabi is our concern. Kung ano po yung na-experience natin na difficulty sa system, iyon po yung tinatawag nating ticket. Okay po? Ngayon, para po sa mga bago, yung ticket po na yan, for example, one time nag-create ka ng ticket, sinend mo kay CSR. Pakiano naman po, ang ating pong CSR ay hindi robot. Hindi po siya automatic. Mga tao po yon. So, ang humble request lang po, pwede pong ma'am, sir, bahala na kayo. Basta, alam ko naman na alam nyo kung paano tayo magiging respectful. Kumbaga, nakikisuyo tayo. Kayo din, hindi nibabasahin ni CSR yung joke lang po. Ayan. So, kumbaga, makikisuyo tayo. And syempre, ayan po yung ating reference ID. Save po yan, ha? Ngayon, for example, si CSR hindi nabasa yung concern mo. Remember po, ha, para sa mga bago lalo, do not create, wag kang mag-create ng panibagong ticket. One time ka lang mag-create kung parehong problema. Wag mong i-flood si CSR. Isang beses lang po, remember your reference ID, and then dito ang gagawin mo, lalagyan mo lang siya ng X sa unahan. Kung pangalawang beses, pangatlo, let's say XX. Makikita ni CSR na parehong ticket yung pina-follow up mo. So, wag pong iba-iba, malilito si CSR. Pareho lang pala yung i-consult mo kay CSR. Tapos, create ng iba-ibang ticket. So, remember po yun, ha, lalo sa mga bago natin. Ito yung sinasabi natin, know how to troubleshoot.
Kung hindi kaya, nandyan si sponsor. Kung hindi kaya ni sponsor, pwede tayong mag-gomigo. Pwede kung talagang very serious at sa tingin mo very serious yung iyong concern, pwede tayong mag-email. Ayan po. Sa system natin, kung makikita nyo, meron tayong online support. All portals have their CSR support. Just look for the word online support. Ano po yung mga portal? Kasi di ba, pwede natin buksan yung system sa cellphone. Pwede natin buksan yung system sa laptop, sa desktop. Tama po? So lahat yon makikita nyo po dito sa ilalim, merong online support. Just click that one. Ngayon, makaka-receive ka ng ganyan sa email po. Kaya napaka-importante when you start using the system, meron ka dapat email address na ginagamit mo para sa Unified. Saglit lang po Congratulations po para sa mga bago dahil automatic you can claim your free insurance. Wag po kay direct sponsor hingin yung free insurance, ha? Ma'am Lorena, nasa na yung insurance ko? Hindi po kay Ma'am Lorena ang ating insurance. Kailangan po natin mag-claim sa CSR. Para sa new member, to claim your insurance, send the following details. Ayan. Para po sa CSR po yan, ha? Claim your free insurance, online support, reg code, complete name, birthday, occupation, complete name of beneficiary, and email address. Ngayon, kapag po tayo ay magre-renew na lang, kumbaga nandun na yan, for renewal na lang po. Ito po ay para sa mga bagong member. So, automatic, you will claim your free insurance, of course, coverage for 1 year. Yung pong ating nalayan. Take note lang po, ha? Lalo na po dito sa mga... Parang nagbabounce yung boses ko. Narinig ko yung boses ko. Ayan, okay lang po ba? Okay na po? Naririnig niyo po ako? Okay na po. Ayan. Para po doon po sa mga bago po ito, lalo na po sa mga OFW, reminder po, wag pong pangalan nyo ang ilalagay nyo as claimer ng insurance. Kasi po, ang ating insurance ay nasa Pilipinas. Ang gawin nyo po, kumuha kayo ng isang family member, friend mo, best friend mo, boyfriend mo, bahala ka na. Sa kanya nakapangalan yung insurance, ikaw ang beneficiary. Nakuha po? Kasi po, ang ating insurance po ay sa Pilipinas. Ganun din po kapag binenta nyo na yung insurance, the same thing, pag OFW po yan, ang ilagay nyo po na beneficiary yung nasa Pilipinas. Okay po? Ayan. Kapag po tayo ay for renewal. In case, para po dun sa mga katulad ko, na lagi na lang forget password kasi nakalimutan. Kaya nagagalit na pipikon po sa akin minsan yung asawa ko. Kasi every time nakakalimutan ko po, lalo 'di ba may mga number, may special character. So don't worry po, meron tayong forgot password. And then submit. Then maglalagay ka ng another user, another password. Ayan. And nandyan po yung ating how to change your account password. Log into your account. Of course, you have the menu, select account setting, change login password. Enter your current password. Kung bago po, ito yung inilagay ni sponsor mo. And then, enter your new password. Ito, okay lang. Huwag kang masyadong friend kay
kay sponsor, ito okay lang, wag mo nang i-share kay sponsor. Kasi kumbaga, ito na yung private info mo. Kasi ano po yan, 'di ba? Kapag alam natin ang username at password, makaka-access ng system natin. Although, ang kagandahan po kay Unified, meron po tayong transaction password. Pero kung alam din yun, nako. So, then po yan, ha? Pwede pong, ano yan. Kumbaga, hindi sa wala tayong tiwala. Pero syempre, imagine niyo na lang, meron kang 500,000 dyan sa loob ng wallet mo. Saglit lang po yung aking ay lobat. Hello po. Ayan, sorry po So for example na lang po, meron kang 500,000 diyan sa iyong e-cash account. Kumbaga, syempre natural lang na ingatan natin. So for security purposes po, again, wag nating i-share sa iba. Ito po ha, para po doon sa mga bago din. For security purposes po, do not believe po doon sa mga scam. Ayan. Ano ba yung scam na yan? Yung scam na yan, may magsisend sa'yo. May magsisend sa'yo ng likot ko, sorry. May magsisend sa'yo ng SMS or ng text. Ito po yan ha, para po doon lalo sa mga bago. Si company po, hindi yan magsisend sa'yo ng anything, hihingin yung details mo. Kapag po may nagganyan sa inyo, for sure, it's a scam. So, ingat po tayo, no? Lalo po ngayon, mga online, maraming scammer. So, ayun po ha, si company, hindi siya magsesend ng ganito. Lalo na, hihingi ng personal details mo, hihingi ng information ng iyong system. Ingat-ingat lang po tayo. Wala pong hindi po gagawin ni company yan. Ayan, yung ating FAQ. Or yung frequently asked question. Dito po yan, kung nasa system ka, nandito po yan sa taas, sa right side. Pag kinlik nyo po yan, drop down, makikita nyo doon yung FAQ. So dito sa FAQ, actually dito, kumbaga ito yung user manual mo. So kung meron, syempre hindi naman lahat matatandaan, lahat ng sinasabi ko, pwede mo siyang balikan sa FAQ. Nandyan po lahat ng ating mga main transactions. Kaya hindi ka mawawala dahil nandiyan po yan. Ano pa yan? Yung ating FAQ. Dito naman po tayo sa ticket category. Kasi kapag po tayo nag-create ng ticket, meron tayong mga options. Ano ba yung inihingi mo ng concern? Number 1, international ticket. Lalo po ngayon, di ba? International ticket, yung mga nag-re-rebook, yung mga problema natin ngayon sa ticketing. Nandyan po yan. Diyan po kayo yan po yung i-click nyo. Customer support, yung mga general concerns natin. Ticketing support, rollback, UPS hub. Actually, di ba hindi ko lang po alam kung na brief sa inyo ni sponsor, meron po kasi tayong home base, meron po tayong eCash Pay Center at meron po tayong hub. Yan. So kung hub po ang inyong ang inyong system, yan po yung pipiliin nyo. Ayan, and sa mga remit, transfer of accounts, activation of new accounts, eCash Pay Center support. So, depende po kung ano yung hawak nyong system, which I believe
karamihan po sa atin dito, halos lahat, ay naka-home base. Di ba po? So, pili ka lang dyan sa category. Ayan po yung ating mga customer support. Para po doon sa mga nasa Pilipinas, customer support, meron tayong main office. But, syempre, for safety ngayon, dahil tayo ay pandemic, hindi tayo pwedeng pumunta ng office. You can email, you can call all our contact details. Ito po ay sa Pilipinas. Ayan. Know your eCash, where to open. Dito na po tayo. How to navigate. You should know your eCash, where to open. Number 1, pwede po kayong pumunta sa website. And our website is unified.ph. Nasa taas po. Okay po? Ayan. Actually, kung magla-login ka, dalawa yung makikita mo. We have legacy account and syempre, yung ating version 3. So, dito muna po tayo sa legacy account. Ngayon, kapag naano mo na yan, na dyan mo bubuksan yung system mo, pwede mo din namang i-activate yung iyong version 3. Ayan yung ating page, cellphone, or kahit saan yung login page tayo, ha? Your username, remember kanina po na-mention ko, you should remember your username, your password, and then log in. Ngayon, kung first time mong gagamitin yung system, may verification po yan. Ay, sorry, hindi yung system, yung gadget. May verification po yan. So, we have the username, we have the password, log in. Nakita nyo ito, yung nasa ilalim yung kulay red. Yun yung sinasabi ko na online support. And if you forget your password, click lang po yung forgot password. Ayan. Ito naman yung ating version 3, kung paano mag-log in. Kung doon po sa mga gumagamit ng desktop, ayan po, kailangan nyo pong mag-download. Don't panic, bakit hindi ko ma-open? Kailangan nyo pong mag-download ng Java apps. Dito po to sa mga desktop, ha? So, download. Click lang po, nasa pinakailalim siya. Download the Java app. Ayan, download. And then, that's it. You can actually navigate the system using the desktop application. Right? So, ayan po tayo, no? So, desktop application. Ayan po. Si Sir MJ po iyan. Ayan. Nung siya po, pag hindi po siya puyat, siya po ang model niyan. So, ayan po yan. Ngayon, ayan. Same lang din po. Kaya napaka-importante po, lalo sa mga bago, napaka-importante yung ating username and password. You cannot go in doon sa system kung hindi mo memoryado yung username and password mo. Kasi yan yung una mong gagamitin. Okay? So, yan po siya. Go to your email. Click activate kasi 'di ba let's say bago yung paano ba yung Tagalog nun? First time mong gagamitin. Ayan. Go to your email, click activate every time you open your eCash to a new device. Ayan siya. Click lang. Click to activate. And then activation successful. That's it. You can use the new device. May natututunan po ba? Malinaw po? Ayan. Okay, now let's go doon sa mga services. Ito na yung mga nakaka-excite. Excuse po. Ano na yung mga services? Tama ba? Totoo ba yung mga pinagsasabi ng aking sponsor na mga services na pwede kong i-navigate dyan sa system? Number 1, syempre,
Lalo sa mga OFW po dito sa ating training, syempre, ang pinakagamitin, remittance. Marami po tayong partners na mga remittance companies. So we have eCash Pay, Promote Your Own, our eCash Pay. We have Globe, GCash, Dragon Pay. Sa Pilipinas yan. Western Union, Transfast, para sa mga nasa overseas po yan ha. And iRemit, syempre, si Cebuana and MoneyGram. Ito po ha, para hindi ka na magpapanik. Ano yung mga ID na po pwede mong gamitin? Ayan po. Meron kailangan, kapag tayo nagpapa-verify ng ID, ano yung mga ID? Passport, driver's license, yung PRC. Meron kasi tayong Unified Multipurpose ID. Kung meron na po kayong ID, ayan, si Unified po kasi na meron ID. And then postal ID, voter, senior citizen card para doon sa mga young at hearts. SSS, yung usually po mga government issued ID and NBI clearance or ID. And then, ayan, let's say you want to convert to load fund. Yan po siya. Actually, hindi po kayo malilito sa system kasi nandoon siya. Nakasulat na yon. Let's say po, sa remittance po tayo, remittance sending process time. Pag po 5,000 and below with OTP, yung one-time password natin, process siya real time. Nagkakaroon lang po ng delay kung yung system mismo ng company may system problem. Kaya wag po tayo magpanic po dyan, And then kapag 5,000 and above, with OTP, validation procedure po tayo. Account owner must confirm by replying to the, hindi ko mabasa po. Ayan, by our technical support, provide the requested details. Ayan po. Kaya maririnig nyo po sa mga sponsor nyo. Ano yung KYC? Know your customer. Ano yung kaya nga diba may bini-video tayo. Acceptance of sa remittance po ito, government issued passport, driver's license, PRC, NBI, police clearance, ayan. Ang dami po niyan. Kayo na po ang mamili. OFW ID para dun sa mga OFW or yung ating OWA. Ayan po. Pero syempre, halos lahat ng OFW, of course, meron tayong passport. Isa na yon sa pinaka-sure. Tapos, katulad po namin dito sa Singapore, meron kaming tinatawag na yung work pass namin. Kumbaga, government issue din siya, so po pwede din siyang gamitin to validate. Yun yung KYC, Know Your Customer. Ayan pa. Di ko nababasahin lahat. Nandyan po lahat. Ang dami niyan. So, wag po kayong mag-alala kasi isa din po ako actually, iisa lang yung ID ko sa Pilipinas. Passport lang. Wala po akong ID issued sa Pilipinas. Meron po, dalaga pa ako. At sexy pa ako. So kapag tiningnan yung ID, hindi talaga ako mare-recognize. Kaya buti na lang nagkaroon ng OFW ID. Unfortunately, hindi ko pa din siya nakuha dahil na-lockdown ako dito sa SG. Para po doon sa mga OFW. Kasi po doon po siya sa Pilipinas dapat namin i-claim. Hindi kami nakauwi. Ayan, sad to say, wala pa din po akong local ID sa Pilipinas. Kaya every time po, passport lang din talaga yung pinapakita ko kapag naghihingi ng verification. Yan po yung mga example ng ID na tinatanggap. Siyempre naman po para po sa mga bago, ang ID po siyempre kailangan may picture. Kasi may iba, okay na ba tong ID na to? Walang picture. So kailangan po, meron po siyang picture. Ngayon, ito na po yung system para po doon sa mga nag-open na ng kanilang ng kanilang system. Ito yung tinatawag nating eCash account.
Yan, kung makikita nyo po, ngayon, sa remittance, makikita nyo dyan, may send and pay out. Kasi pwede tayo magpadala at good news, pwede tayong padalan. Ngayon, mamimili lang po kayo kung ano yung available na remittance company doon sa lugar ng pagpapadalan nyo or ng client nyo. Okay po? So, meron tayong smart money dyan, e-cash padala, iRemit, Transfast, ayan, New York Bay, ABS-CBN, hindi ko alam kung bukas pa yan. Okay po? E-cash Payout Center, GCash Payout, Cebuana, and Western Union. Ayan yung pinakagamitin, yung dalawa sa dulo. Ayan po. Yan yung mga ID kasi po, kapag po tayo ay transact, may mga verification. Kanina nakita nyo, kapag 5,000 and above, kailangan may ID verification. Kanina nabanggit na sobrang daming ID na pwede. Kaya don't you worry. Okay po? Attach lang natin yung ID. Ayan. Lagay na po natin dyan. Kung ano po yung ID, yun lang po yung ilagay natin. Nandiyan naman po, kapag tinanggap ni system yung ID, meron naman po kayong matatanggap na approve. Kasi sa remittance po, kahit naman po sa Pilipinas, 'di ba? Hindi lang naman po sa unified. Medyo ano ba yung Tagalog doon? Medyo mitikuloso sila pagdating sa ID. So, importante po 'yun po pakisabi sa ating mga future client. How to start remittance service? Register yourself as sender. Upload your 2 valid ID. Usually po ito ginagamit sa Western remittance and make your own personal transactions. For faster remittance service, actually dito po, ang kagandahan po sa system, nag-auto-save yung mga client yung info ng client natin. So kapag si client mo ay hindi na first time nagpapadala, na-auto-save, nare-retrieve ni system yung data nila. So type mo lang, let's say nag-umpisa ka lang sa isa, papasok na siya. So you don't need to key in kung regular client mo siya. Sa umpisa lang, madaming mga info na kailangan nating i-key in. Ayan. So member-to-member remittance. Actually, ito yung I can say na mas malaki yung posible mong maging potential income. Bakit po? Kasi ito yung sinasabi natin na e-cash to e-cash. Imagine niyo po, no? At sobrang mabilis lang nito, ha? Mabilis lang po itong transactions na to. Ito talaga hassle-free. And syempre, kahit naman po dun sa mga ibang remittance companies, diba? Ang ating pong mga Western Union or mayroon silang mga bracket ng charges kung magkano. Sa e-cash to e-cash, ang good news dyan, bahala ka, wala na matira sa wallet mo, ipadala mo na lahat. Ang good news dyan, 25 pesos na po yung ating charges. Wow, nag-e-echo. Ayan. So, yung e-cash padala po natin. E-cash padala. Ba't ganon? Kanina wala naman. Ba't biglang nag-e-echo po Malinaw po ba or may echo? Okay na. Okay, good. Okay. Balik po tayo. UPS on remittance service, real-time process, no cut-off. Kung 24/7 open ang unified, 24/7 ka din po pwede mong gamitin yung e-cash padala. Bakit? Kasi nga po, ito yung let's say dealer to dealer transaction, dealer to hub transaction. So ito po siya. So ang good news dyan, dahil 24/7 pwede mong buksan si unified kasi meron tayong mga time difference, di ba po? Depende sa ating time zone. So don't worry po kay unified kapag e-cash to e-cash padala, kahit madaling araw pa yan, at emergency, kailangan sa Pilipinas, ang good news dyan, real time po pwede po siyang makuha. Okay po? So, iyan po siya, no? Step by step. If your client is first-time user of eCash,
Sabi ko nga po kanina, you just need to fill up yung mga info, add or register sender, upload to valid ID of sender, add or register the beneficiary, and for regular customer, search lang po. Let's say, if you want to search yung sender or yung beneficiary, you'll just need to choose, naka-auto-save po siya. Pero pag first time, ayan po, kailangan po natin siyang i-key in. Ganyan po yung magiging labas niya. Smart padala, payout. Kailangan po natin ng number. Ayan po siya. Okay po? And verify the smart money. Para po doon sa mga magkiklaim po ng pera through smart money. Ayan po siya. Give this to your client kasi may lalabas po ito, yung reference. Now, importante po ito ha. Depends on your internet connection. Kasi nga, ba't ang bagal, ganyan. Kasi, depende po yung bilis ng internet nyo. What to do if 15 to 30 minutes walang lumalabas na reference number? Ang gagawin nyo lang po, again, don't panic, wag kang agad-agad nasa group chat. Ano ba yan? Ba't ang tagal ma-receive? Ganyan-ganyan, nagpanik ka na agad. What you need to do first, immediately create ticket for rollback message tracking number. Diba kanina na-mention ko, create ticket doon po sa ating CSR. So ito po siya. Pag 30 minutes na hindi mo pa na-receive yung code, ayan po. Pwede mo na siyang i-create ng ticket sa ating CSR. Yan po siya, ha? Imagine niyo naman po, sari-sari store, pero bigatin yung business. Tama po. Nakita niyo yon yung smart padala? Kasi yung number dun sa tarpaulin dun sa tindahan, yan po kasi ang hinihingi. So, kailangan alam po natin yan. Now, failed transaction. Bakit hindi nagiging successful yung transaction natin? Number 1, mali po yung account number. Okay po. Account exceeded limit. Smart money system timeout. Failed transaction, again, contact the online support, yung ating CSR. So, yan po siya. Credit to bank. Almost similar naman po yung proseso natin. So, lagi po kailangan may dalawang valid ID. Kahit naman po sa Pilipinas, kahit magkiklaim ka, kailangan talaga, excuse me, kailangan merong ID. And, lalo po sa mga ibang remittance company, ito po, tip lang. And very important po ito, yung pong pangalan, kailangan, kung ano yung pangalan na nandoon sa ID. Example po, dito sa Singapore po kasi, surname, first name. Baka po yung ID sa Pilipinas, first name, surname. Usually po dahil sa atin, diba? First name, middle name, surname. Pero po, sa ibang bansa, surname, first name, middle name. So, kailangan po, kung ano yung ID na gagamitin, iyon din yung nakalagay doon sa ID na ipepresent. Kasi minsan, may mga company na mahigpit sila sa ganyan, hindi nila tatanggapin. Lalo na yung mga payout, hindi nila tatanggapin dahil hindi nagtatali yung ID. Minsan nga, kasi 'di ba lalo na yung mga common yung pangalan. Yan po, paki-take note po natin yan ha mga partners. And we are in partnership 60 banks, institution partners, and dumadami pa po yan. Ngayon, pipiliin mo lang, dito po na tayo sa bangko ha, credit to bank. Piliin mo lang syempre yung pangalan ng bangko. Sa Pilipinas, actually, nakakalito. Ang daming pangalan pare-pareho ng bangko. Yun nyo, may Allied Bank, may Allied Savings Bank. Kailangan po, kasi baka isa yan maging reason, bakit hindi pumapasok yung remittance mo? Kasi mali yung bangkong pinili mo. Paki-take note po iyan, mga partners.
So, yan po. Same lang din yan. eCash, send cash card to Cebuana. Nandyan din po yan. Add or register. Kung nandoon na yon, just choose. Yan po yung magiging itsura. Kapag dito po sa Cebuana, syempre, di ba, lalo na yung, di ba, pag nagpapadala tayong mga OFW, ano yung hinaantay ng ating ng pamilya? Ano yung control number? Di ba? Tama po? Relate ba yung mga OFW? Ano sasabihin? Ano po yung control number? Nagmamadali pa yan. So, yan po yan, ha? 0 po yan, ha? P001ACJ. Yan po yung ibibigay natin doon sa tatanggap. Ayan po. And cardless padala. Western Union. Ayan po. Yung almost similar lang din po yung ating mga info na kailangan. And upload, of course, upload the identification. Ayan po siya. And then, kapag na-claim, already claim your reference, check your reference number, create ticket for manual top-up. Ayan po, yung mga info na kailangan. Pag smart money to eCash. Actually, doon po sa system natin, makikita nyo kung ano ba yung gagawin mong services. Kaya, importante pong alam nyo kung ano yung transaction na gagawin nyo. Baka mamaya, ang isang case po dyan, pinadala pala sa Western Union, nandoon sa Cebuana. Maghapon ka na sa Cebuana, walang dumadating na pera. Bakit? Mali pala yung sinabing remittance company. So, importante po yun, ha. Sasabihin natin kay client, saan niya i-claim. Nagalit-galit pa sa teller. Hindi. Sabi ng asawa ko dito sa Western Union. Bakit hindi niyo nare-receive? Ano ba yan? Check mo nga yung system niyo. Yung pala, iba pala yung pinagpadalan. So, paki-check po iyang mabuti, ha, mga partners. Siyempre, ayan po yung sinasabi ko kanina. Pag 1 peso pala, 1 peso to 499, you need to have 1 valid ID. Kapag, ayan, pag 5,000 na 2 valid ID na ang kailangan natin. Ayan yung ating mga charges. Pero depende din po yan sa sa bansa. Ayan, eCash padala. Makikita nyo naman po yan doon sa system. Actually, nakikita nyo lang masyadong komplikado kasi pinagpatong-patong yung picture. Pero pagdating po doon sa system, napakadali lang po niya na i-navigate. Pero we should be very careful po, ha, kapag po tayo ay nagkikiin ng information. Kasi isang reason yan bakit hindi nagiging successful. Yan po siya. Ngayon, kung for example po, i-claim nung recipient mo sa eCash Pay Center ni Unified or sa hub, pipiliin nyo po dyan kung saang hub sa lugar. Baka mamaya, sabi dito, pipiliin nyo po, baka mamaya, nakalagay pala dun sa Bukidnon, kinukuha mo sa Tarlac. Tama po? So, hapon na wala pang dumadating na pera. Yung pala mali. Hindi pala sa hub na yon napili. Okay pa? Yan po. Yung ating eCash payout. Pipili lang naman po kayo. Siyempre, kung ano yung available doon sa lugar ng pagpapadala nyo. So, Transfast, ayan, Western Union. Western Union, ayan. Okay po tayo sa remittance. Siyempre, kung ikaw yung magpapadala, malungkot ka. Pero kung ikaw yung papadala na yan, masaya tayo niyan. Tama po. Pero siyempre, at paano tayo kikita dyan? Siyempre, convenience fee po tayo. Okay po? And alam ko na-mention, na-explain na sa inyo yan ni sponsor nyo. Ngayon, ito na po tayo kay Judith. Bills payment na po tayo. Ayan, marami tayong po pwede. Lalo ngayon, di ba, pandemic. Isa to sa mga pwede nating i-maximize na part ng system na pwede tayong kumita ng mas malaki. Bakit? Bills payment is an obligation. Each household po, nasa 3 average yung binabayaran ng mga bills. Ayan po yung ating mga partners.
Hanapin nyo na lang po dyan kung alin yung inyong babayaran. Isa-isahin ha. Yan po. Sa system natin, ganyan po ang itsura niyan. Kung kayo ay magbabayad sa utilities natin, andyan telco, airline, credit cards, government, let's say may babayaran kang mga SSS mo, pag-ibig mo, nandyan po yan. Insurance, schools, ayan. Lalo na po yung mga, di ba ngayon halos puro online schools tayo. Ang tawag doon, online class. Baka po yung eskwelahan nung anak nung kasamahan mo sa work, nandiyan sa listahan, ang good news dyan, sabihin mo kay kumari mo, sa'yo na lang magpabayad. Direct po yan sa school papasok. And tayo, every time na magtatransact tayo, meron tayong binibigay na resibo. Kung medyo nag-invest ka naman ng printer mo, okay lang din naman i-print mo. Pero halos lahat ng mga partners natin, hindi naman na piniprint yung resibo. Screenshot, send mo kay client. Ayan, for example po, Meralco. Ano yung kailangan sa Meralco? Siyempre, yung 26-digit Meralco reference number. Partners, reminder lang po, to avoid hassle, wag muna po tayong tumanggap ng mga bills na due na. Kasi, mamaya, or let's say, ngayong araw, due date na. Ngayon mo itatransact. Paano kung mahina yung system or what? Ikaw pa yung naging dahilan ba't sila magkakandila ngayong araw? Tama po? So, paki-check po yung due date. Actually, sa amin, nagbigay na ng notice. Ngayong October, maniningil na sila ng kuryente. Kaya, bawal na. Dati kasi nabibigyan pa ng ano yun eh, na-excuse pa dahil pandemic. October yata maniningil na, magko-collect na sila, baka wala ng budget. So, maximize natin yon na ma-offer natin yon sa mga client natin. Please collect, yung nakita nyo 10 pesos for the charge, ito po yung tinatawag na system charge, yung 10 pesos. Ngayon, dito po, syempre, again, mark up tayo. Mark up or convenience fee para tayo ay kumita. Okay po? Ngayon, and po yung mga convenience fee, meron tayo sa, yun, syempre, may benefit kapag naka-hub ka or naka-eCash Pay Center ka or naka-home base ka. Yun yung mga benefit nung ano. Kasi syempre, mas malaki yung pinalabas nilang pera. Okay po? Pero syempre, ano naman yan eh. Halos lahat tayo. Charge lang po ako saglit. Ayan. So, eCash Pay Center, 7 pesos. Home base po, 10 pesos. Yung ating yung ating system charge, plus yung charge ni client. And of course, you need to add your convenience fee. Depende sa'yo. Kung magkano yung convenience fee na gusto mong i-charge kay client. Usually po yan, ang i-calculate nyo po, yung pamasahe ni client mo. At least, yung pamasahe ni client mo. Ang good news dyan ngayon, ang mahal ng pamasahe. Kasi social distancing. Isang tao lang ang pwedeng sumakay sa tricycle. Parang minsan nakaka-offend nga eh. Imagine mo, mag-isa ka lang, sasabihin, biyahing 3 o biyahing 2, isa ka lang. Kaya lang, wala naman tayong magagawa kasi nga social distancing. So, imaginein mo na lang, iyon yung iyong markup. Doon ka kikita. Okay po? Ngayon, pili ka lang dyan sa mga companies, kung ano yung billers ng client mo. Meralco, andyan naman po lahat. Ang dami natin pumapasok na mga bagong billers ngayon sa mga ibang malalaking province. Ayan yung ating resibo. Kita nyo po yan? So, kumbaga, pag ano ka nyan, alam mo talaga na pumasok at successful yung transaction. Now, 2 to 3 days posting if your payment, remember po ito yung payment mo fall at 3:45 p.m., automatically, it will be processed the following day. Biller name is indicated lower right portion of the receipt. If you incorrectly process the wrong billers,
name it will take 3 to 6 months. Change the biller name. Kaya po, ingat po tayo. Good news dyan, si Bayad Center, yung familiar po kay Bayad Center, dati, Bayad Center is one of our direct competitor. Hindi niya ma-beat si Unified, hindi niya matalo si Unified. Ang ginawa ni Bayad Center, imbis na kakompetensyahin niya si Unified, nakipag-partnership po siya kay Unified. So, ang good news dyan, all the billers ni Bayad Center pasok kay Unified System. Hindi pa lang po ngayon lahat ng billers kasi nasa transition period po tayo, konting pasensya na lang kasi pinapaganda lalo ng presidente natin yung system natin. So kapag nag-fully utilize na si version 3, hindi ko alam kung matutulog pa tayo. Kasi ang dami nating billers na po pwedeng i-offer kay client. Ito, must. Imaginein mo, nasa Japan ka, maglo-load ka sa Pilipinas. Diba? Ang maganda dyan, kung i-convert mo sa pera sa Japan, times magkano? Magkano ang 1 peso sa lapad? Po, ang isang lapad, so 10,000 yen equals to kulang-kulang ng 5,000 peso. Isang lapad, 5,000 pesos. Yes. Ayan. Imaginein mo, magkano yung load sa Pilipinas, mga prepaid, 100 pesos, charge ka, ako na nagsasabi sa iyo, malaking kita dito. Ayan. Yes. Kaya, kailangan lang natin ng maraming kliyente. Napakadaling ibenta ng load. Imagine niyo po kami. Let's say may magpapaload ng 100 pesos. Babayaran ng SGD. Singil ka ng $4, kita ka ng halos doble. Kasi nga yung currency value. So dito po sa e-loading natin, ang good news po dito, lahat ng telco sa Pilipinas pasok. Globe, Smart, Sun. Don't worry, kapag nakakaroon tayo ng difficulty ng system down, kapag down din yung system, good luck po sa Pilipinas, yung Globe doon, yung Smart doon, mabuti sana kung tayo si Liza. Ayan, pupuntahan ka sa bahay ni Globe. Tama ba ni Globe o ni PLDT? Ayan. So, kumbaga dito, lahat ng telco natin, pasok po dyan. And kami po dito sa Singapore, very privileged na ipasok din po ng Unified yung lahat ng telco dito sa Pilipinas. And almost all over the world. Meron tayong partner, hindi ko po nakikita kung nandito yung partner natin sa Malaysia. Nag-try siya si Ma'am Kay. Si Ma'am Kay nag-try siyang imagine mo, nag-load from Malaysia to Bangladesh. Pumasok yung load. So, ganun po, lumalawak yung possibilities na magkaroon tayo ng more potential client. Not only Filipino, but also foreign people. So, kumbaga si Unified, alam natin, going to global na talaga siya. Kasi imaginein mo, from Malaysia to Bangladesh, pumasok yung load. So, yan po siya. So, nandyan naman po yun, mamimili ka lang. Smart, Globe, and Sun. Yan yung mga special load. Actually, dito ako nalilito, ang dami palang mga promo-promo sa Pilipinas. May mga Alltex, may mga ganun, basta madami. Kayo nang bahala. Kailangan tanungin yung mabuti kay client nyo. Ang dami niyan, promise. May Globe pa dyan. Ang dami nilang mga, kung ano-anong mga promo. So, tingnan po natin kung ano yung ni client natin. Tapos, syempre, we need to input yung phone number. Madali lang po yan. Very straightforward po sa e-loading. Ayan. Meron din po tayong game cards dito, call cards. How to create a retailer. Kasi di ba sabi, kapag daw may Unified ka, mega dealer ka, and you can have your own retailer. Just download the app at Google Play Store, sign in using Facebook.
doon ka makaregister ng retailer mo para sa e-loading. Okay po? Yan po yan. Retailer, mobile, email, enter the transaction, confirm the transaction. Just validate mobile number and email address. Pwede ka nang magpasok dyan ng retailer mo. Paano mag-login? Ayan po. Remember po ha, doon ka pag nagbukas ka ng system mo, let's say dun sa phone mo, magsa-sign in ka using Facebook. And then key in the details. Yan po siya. Website retailer. Pwede ka nang magpasok ng bahala ka kung gaano kadaming retailer ang gusto mo. Okay pa? Load your retailer. Siyempre, ikaw maglo-load dun sa retailer mo para kumita ka. Ticketing. Actually, dito sa ticketing, ang good news ngayon, medyo bumaba yung sales natin sa ticketing nung pandemic. Pero ngayon, ang good news dito ay sa ticketing natin, apps hindi ka na makapag-accept. Tama ba? Apps? Meron po pong iba. Meron na pong iba. May saglit lang po. Meron na pong ibang bumabiyahe. Oo nga. Saglit lang po, 1 minute. Apps MJ. Apps MJ, wala. Apps MJ, nandyan ka? Tama ba? Ayun. Apps MJ, nakakapag-accept ka pa? Parang kasi may mga pumapasok pa. Yan, diretso po ako. Sorry commercial lang. Ang kagandahan po ngayon, medyo nag-open na po yung ibang airport. And syempre, imagine niyo na lang po ang posible nating kitain dito sa ticketing. Kasi po, pandemic na tahimik tayo sa bahay halos lahat. Kapag nag-open na yan, ang unang gagawin yan, for sure, promise talaga, Pexman, magta-travel. Tama po. So ngayon, anong gagawin ng mga yan? Maghahanap ng travel agency, maghahanap ng mga murang ticket. So that is the best time para ma-maximize natin yung ating ticketing business. Okay po? So we are proud to say that and services is IATA accredited agent. So pag sinabi po nating IATA, we are in partnership with 406 airline. So far po ngayon, and padami pa yan, init po nung tanggal po ako ng headset, ang init. Ayan, we are in partnership with 406 airlines and syempre, both domestic and international. Can you imagine, magkano yung posible mong potential income dyan? Kasi di ba, ang sabi nga, domestic, magkano yung kita natin? Kapag international, magkano yung pwede nating kitain? So, it's up to us kung paano natin i-maximize yung potential income natin. How to book domestic and international flight. Ang good news po kay Unified, is kapag po tayo naghanap ng flight, let's say si Mama Doka, uuwi siya ng Pilipinas. Kliyente ko siya. Ang sasabihin sa akin ni Mama Doka, pahanap naman ako ng ticket October 1 to October 5. Ayan po. So, ikikiin ko yon, ilalagay ko lang doon ikikiin ko dito. Let's say, Tokyo to Manila, yung Ninoy Aquino. So, lalabas na po lahat ng possible flight doon sa system natin. So, hindi ka maghahanap isa-isa ng airline. No. Sa system mismo, lalabas lahat ng mga flights na meron nung piniling flight ng client mo. And then, ang good news po dito, pasok din po yung mga promo. Nandiyan din po yan. So, hihingin mo lang yan kay client. But, please be reminded po,
kapag nagbubook po tayo ng ticket, kapag ang passenger is below 18 years old, hindi natin siya pwedeng i-separate. Otherwise, si airline, tatanungin ka, kailangan mo ba ng chaperone? And you need to pay separately dun sa chaperone. So, kailangan po kapag nag-book tayo ng ticket, lalo na kapag may infant or below 18, kailangan lagi siyang together with an adult. Kapag nag-book po tayo. Okay po? So, nandiyan po yan sa ating system. And, ganyan po ang magiging itsura. Ganyan po yung magiging itsura niya. So, lahat ng possible na flight doon sa pinili ni client mo, kasi di ba may ibang client, they don't mind to pay extra, more expensive. Kasi ang gusto nila, malaking eroplano. May mga client naman tayo, hanapan mo ako ng pinakamura. Kasi let's say yung boss ko, kapag nagpapabook sa akin yan, sasabihin nun, SQ lang talaga siya. Singapore Airlines. Ayaw niya ng maliliit na eroplano, natatakot daw siya. Pero syempre, di ba, mas malaki yung eroplano, mas mahal yung flight nun for sure. So, depende kay client natin. Pero ang good news dito, mga partners, yan, nakapili ka na ng flight, let's say, yan, ilalagay mo dyan yung details ni client mo. Diba? So, ayan siya. And then, ang good news po dito is, balik ko lang dito. Nakita niyo po yung ticket na yan. Actually, dyan, bago tayo mag-umpisa, mag-choose ng domestic or internet, let's say nag-choose tayo ng domestic, saan ko ilalagay yung kita ko? Kailangan maklik mo yung markup. So, depende sa'yo. Let's say domestic flight yung, domestic yung hinanap ng client mo. So, we usually charge 350 to 500 po, di ba? For domestic flight, one way per passenger. So doon po, ilalagay mo na agad kung magkano yung markup na gusto mo. Tapos bago ka magpo-proceed sa loob para mag-book ng ticket. Ang good news po dyan, kapag nakita nyo si total amount, that includes your markup. Hindi makikita ni client mo may separate line dyan for markup. Nakuha po natin. So, kaya don't forget na ilagay mo na agad yung markup mo. Kasi baka mamaya yung markup mo nakalagay 0, congratulations, tuwan-tuwa yung client mo. Kasi nag-book ka lang, tinulungan mo lang siya, wala kang kita doon. Dahil hindi ka naglagay ng markup. So, importante po yan, mga partners, paki-check pong mabuti. And important notes is travel insurance included in ticket fare. Actually, ako po personally na-share ko lang sa inyo. Kapag nagbubook po ako ng ticket, automatic, sinasamahan ko siya ng personal accident insurance. Kapag mura ko nakuha yung ticket, sige, libre na kita ng travel insurance. Di niya alam magkano lang ba yung binawas dun sa insurance, sa personal accident ko. Tama po. So, minsan, kapag medyo mahal-mahal ang ginagawa ko, dinadagdagan ko. Automatic po yun. Para maibenta ko yung insurance ko. So, yun po yung sa akin. Depende po sa inyo kung gusto niyo siyang i-apply din. Ayan. Actually, ngayon po, lalo na po ngayong pandemic, di ba? Ang daming mga client na na-cancel yung flight para po dun sa mga nakabook na po. Ang recommendation lang po, imbis na ipa-refund mo si client mo, ang gawin mo is rebook. Kasi pag refund po tayo, may mga charges po na mababawas. So kung ang binayadan ni client mo is 1,000, baka congratulations, wala pang 300 yung ma-refund. So ang gawin mo po, i-recommend mo na i-rebook na lang po yung ticket. Siyempre, hindi pasok dyan yung travel tax, no? Kaya po, you need to ask your client kung gusto niya bang isama si travel tax or hindi. Alam niyo naman ang travel tax sa Pilipinas kung magkano. Ayan po. Important notes po yan ha. Paki-double check pong mabuti. May mga airline din po, another tip po. May mga airline po na hinahanap yung masyado silang particular doon sa
identification ng client. So, paki-inform din po si client natin dyan. Then, how to know what's terminal number? Siyempre, sinong kukontakin mo? Si paring Google. So, check mo lang yan. Kasi siyempre, di ba, ikaw na yung nag-assist kay client mo. Tama po. So, siyempre, kapag hanggat hindi nakakalapag yung iyong pasahero, responsibilidad mong i-assist siya as travel agent niya. How to book sa hotel? Hotel booking activation. Ito po kasi, kung nakikita nyo po dyan, activate this service for 100. Hindi po siya naka-auto activate. So kung gusto mong i-offer yung hotel booking, kailangan mo siyang i-activate. Nakuha nyo po? And this one will cost you 100 pesos. Kung gusto mong i-offer yung hotel. Kasi 'di ba, usually po kapag po tourist lalo 'yan, aside from air ticket, usually maghahanap 'yan ng hotel. Kapag tourist gano'n naman po, 'di ba? So, air ticket and hotel. Dahil pareho kang meron nun, plus kung gusto mo pang mag-offer ng travel and tours. Wait lang po. Pakita ko lang to. Nakita niyo yung naka-thumbs up na ganyan? Yan po yung markup. Wait lang po. Hindi ko makita. Hindi ko makita. Wala po akong mata. Ayan. So, yung nakita niyo po yung markup, dyan po tayo maglalagay ng markup natin. Kahit po doon sa ticketing. Ayan, hotel booking. Mamimili ka lang ng hotel. Let's say, yan po, destination. Gusto pumunta ng Cebu. Ano yung mga hotels sa Cebu? Ano yung check-in date, date, and check-out time? Ilang rooms? Kasi po, actually sa Pilipinas nakakatawa minsan po, ilan silang nagpabook. Tapos ang kukuhanin isang room. Hindi po yun pwede. Hindi pwedeng patong-patong lahat sa kama, ha? Kasi usually, pag Pilipino, hanggat mama-maximize. Kasi ang mga hotels po, meron silang limited number of guests per room. Kaya po, kailangan i-advise natin doon si client. Yan po, ang ating hotel booking. Very straightforward lang din naman po yan. Makikita nyo po dito yung ating charges. And sa hotel po, ayan, syempre, expertise po ni ma'am yan, no? Dahil ako po ay nagtuturo ng HRM. Ang charges po natin ay hindi per day, per night po tayo. Kaya po, hindi po natin kakount yun as per umaga-umaga. Hindi po. Usually po sa hotel, check-in time po is 2 p.m. and check-out time is 12 noon. So that is considered as one night po. Baka mamaya magtatanong si client sa inyo. Okay po? So ang charge po natin sa hotel is sa hotel room is per night. Yan po yung ating mga terms and conditions. Actually, ang maganda sa system ni Unified, every transaction na gagawin mo, you need to key in your transaction password. That is your confirmation na tama na yung lahat ng info na nilagay mo. Travel and tours. We are in partnership with, ito, nakita nyo yan? Global Pinoy Travel. So, hindi ka na magpapakahirap na mag-customize ng tour package ni client dahil ang good news dito, hihingi ka lang ng tour package, mag-i-email ka sa globalpinoytravel.com, ilalagay mo yung messages mo dyan, and then, meron naman business hours yan, di ba? So, makikita mo dyan, manghihingi ka ng tour package. Babalik sa'yo yan. Magbibigay sila ng quotation sa'yo. So, ang good news dito, meron din tayong kita dyan. Dyan sa, kumbaga, kasi may mga client na, pag ikaw yung nag-customize ng mga tour package nila, medyo kabado ka pa. Kung makakarating ba doon, maibibigay ba yung services. Lalo na kung nasa Japan ka, nasa Hong Kong ka, nasa Singapore ka, and then ang client mo nasa Pilipinas, I would suggest na
manghingi tayo ng package kay Global Pinoy Travel. Partner natin yan. Okay po? And dito, meron din tayong kita for the markup. Ayan. Kita nyo yan? And then, meron dyan inbound and outbound. Inbound at outbound. Ang inbound po, ibig sabihin, papunta ka doon sa lugar. Pag outbound po, palabas ka ng Pilipinas or nung destination. So, iyan po siya. May mga inclusions na po yan. So, hindi mo na kailangan mag-customize. Hindi ka na mag-iisip ano ba yung inclusion ng travel. Kasi, di ba nakalagay dyan? Actually, di ba pag travel agency, iyan naman yung services na ino-offer natin. Airline, sa'yo nag-book ng ticket. Hotel, nag-book ka ng hotel. And syempre, meron tayong, kung gusto mo na siyang tour package, meron siya dyan. Manghihingi lang tayo ng quotation kay Global Pinoy Travel. Yan siya. May kita tayo dyan. Okay? And then, of course, ito yung isa sa unang nabaliw ako na income dito kay Unified, yung ating insurance. We are in partnership with so many insurance companies. Pero syempre, dito tayo kay Malayan, yung ating personal accident insurance. Now, mahirap po bang ibenta yung 300 pesos per year? Covered ka na ng 100,000 and pag minalas-malas 10,000 na burial assistance. Hindi ko alam kung paano yung magiging talent mo para ibenta to, pero ang alam ko lang ngayon, ang lahat ng tao ngayon open na to secure them. Kasi wala nang ano ngayon di ba? Wala nang tawag dito. Hindi na tayo sigurado. Lumabas ka nga lang, di mo sigurado pag uwi mo, dala mo na si COVID. Tama po. So na-open yung mind ng mga tao na iba pa din kapag meron kang insurance. Hindi katulad dati. Insurance parang binibigyan mo na ng taning yung buhay ko. Tama po. Pero dito, napakadali lang niyang ibenta. Imaginin mo naman, 300 pesos. Okay po? Sa 300 pesos, ang mababawa sa account mo is 80 pesos. Kumita ka ng 220. Kung meron ka lang 10 insurance sa 220, kumita ka ng 2,200. At ito, minsan nga, sabihin ko, amin na 300 mo, kahit magpasagasa ka dyan, huwag ka mag-alala, may benefit ka na dyan. Ganon ka ganda yung ano. Kumbaga, pagkakuha mo, ang good news dito, within 24 hours, kumbaga, covered na siya ng insurance. Ngayon, dito po sa insurance, ayan po yung information na may policy tayo. Pero usually po, ang suggestion ko, pwede ang ibenta natin si policy 1. Kasi 80 pesos lang din naman yung mababawas and maganda yung coverage niya. Iyon po yung itsura ng insurance policy under Malayan. Okay po. Be careful lang po tayo sa information, lalo na sa spelling. Ngayon, nasa sa inyo po, kung gusto nyong i-print yung insurance policy. Kasi kapag pinrint nyo po yan, kung gusto mo, i-print mo siya sa magandang papel para mukha siyang presentable kay client mo. And don't forget na papirmahan mo yan kay client. So yan po yung itsura ng ating insurance policy. This is under FPG. Pareho halos lang din naman. Ang kagandahan kay FPG, may fire cash assistance. Mga nasusunugan. Yan po yung itsura ng coverage natin kay FPG. Si FPG. Ayan. And then, yung mga nagre-renew ng sasakyan. Yung ating CTPL. Para po doon sa mga may sasakyan, hihingin lang natin yung ORCR ng client natin. Ito lang yung medyo madaming info na ilalagay. Pero okay lang din naman. Ayan yan. Yan po yung mga tungkol doon sa sasakyan. Kasi requirement po siya kapag nagre-renew ng rehistro. So, ang kagandahan dyan, pwede mo na din siyang, or ikaw kung may sasakyan ka sa Pinas na ipaparenew yung rehistro, pwede ikaw na yung kumuha ng insurance niya.
Ganyan yung itsura niya po ng CTPL. Ito mismo yung dadalhin nung magre-renew ng rehistro. Kasi ito yung hahanapin ni LTO. Ayan, sa funding po. Ang good news dyan, yung company natin, meron naman tayong mga bona fide bank account. Yung BDO natin, yung ating security bank. Sa Singapore po dito, meron dito tayo under ng OCBC. Ngayon, importante po kailangan pag let's say sa bangko, sa BDO, picturean ng malinaw yung ating bank proof of bank transfer. Note, cut off po for replenishment is strictly 9 to 5 from Monday to Friday and not including the holiday. Panote po yan. Yan po yung ating funding through bank. Okay po. So, ayan. Fund transfer, universal load wallet, fund request, purchase unified e-wallet, e-cash reload through Dragon Pay. So, check nyo po kung alin dyan yung mas convenient sa inyo kapag po tayo ay nagpa-fund transfer. Ayan, Dragon Pay top up, kung magta-top up tayo ng ating e-cash. Yan po. Nakikita nyo yan sa Dragon Pay, yung mga billers natin, nandiyan po, mamimili na lang po kayo kung ano yung billers na meron or available po doon sa location nyo ngayon. Yan. Dragon Pay. Credit card top up, may mga lugar na nag-accept na ng credit card, may iba hindi pa po. Okay? So, corporate partners top up funding. Yan po. Para po doon sa mga may mga partners na corporate. So, ayan po siya. And then, corporate top-up funding, e-cash hub or e-cash pay center. Pwede din po tayong magpa-fund sa kanila. Actually, home-based to home-based, pwede din naman tayong mag-funding kung merong fund yung iyong partner. Pwede naman din po yan. Free fund. Actually, ito, pasadahan ko lang po kung ito, paano ka, kasi may system ka na, nag-avail ka na, pare-pareho naman tayo ng binayaran, 14,998. Tama po? So, ngayon dito, kung gusto mo ng free fund doon sa system mo, magpa-goal set ka sa sponsor mo. Kasi kung ngayon, ang kinuha mo is one package, ayan yung individual package, marami tayong package na ino-offer si Unified. So po, pwede kang magpa-goal set sa sponsor mo. Hindi ko na ito itatakil, sobrang mahaba po ito. Yan po, yung ating MLM side. Kasi bakit ko na ipasok ito? Ito yung po pwede mong gawin para hindi ka na magpapalabas ng puhunan mo doon sa negosyo mo. Nakuha nyo po? So, hindi mo na kailangang maglabas ng fund. Kasi, by doing this MLM side of Unified, po pwede ka nang magkaroon ng free fund. Ayan po siya. Siyempre, ayan, yung ating nakakabaliw na residual income. Pasok po dyan yan, para po doon para sa mga bago din ng mga partners natin. Huwag po kayong mag-alala kasi di ba nasabi na, pwede mong gamitin, kung kunyari, kung nasa Japan ka, pwede din gamitin nung pamilya mo sa Pilipinas. Huwag nyo lang sabay gagamitin. Kung may trusted ka na tao na gagamitin yung system sa Pilipinas, pwede din naman, huwag lang sabay. At ang kagandahan doon, lahat ng transactions natin, nandoon siya sa system. So, mache-check mo yung lahat ng transactions na nangyari doon sa system mo, and pati yung kita mo, makikita mo doon. So, walang way para maloko tayo in terms of income. Ayan, ang isa pa sa bago, lalo na pag napunta tayo sa version 3 po, meron na tayong parang Lazada style or Shopee. Ayan, para sa mga shopaholic dyan. Meron tayong bentanayan.com na soon, meron na tayong, kumbaga si Unified, meron tayong sariling marketplace.
Soon yan, padami na ng padami yung ating mga producer ng products, ipopost ng company doon sa ating online shop, sa marketplace natin, pwede pang natin yan maging extra income. Yan po. Yung ating, kung nakikita nyo kapag nag-open kayo ng system sa desktop, lalo may nag-post na mga advertisement na benta na yan.com. Don't worry, under din po yan ni Unified. Yan po. Siyempre, yung iba sa inyo nakakuha na rin ng mga free products. Kung gusto mo din siyang ibenta as extra income, ayan, marami din po tayong mga products. Nandoon din po yan sa loob ng system natin. Okay po? Siyempre, dahil Unified member ka, meron kang privilege na meron kang extra discount, 30% po. And ang good news dyan, kumikita ka din ng extra kasi papasok at papasok dyan yan sa iyong income. Okay po. So, yan siya. So, syempre, iba yung public price sa member price ni Unified. So, yun yung i-take opportunity mo. Syempre, pag sa system ka namili, meron kang discount. Yan, yung ating version 3. Para doon sa mga nag-try ng i-open yung kanilang version 3, abang-abang tayo ng mga updates. Ang company natin ngayon is undergoing the transition. Kapag nag-fully utilize na or operational si version 3, nako, ngayon po, pwede mo pang gamitin si version 1, yung legacy account mo. So, automatic naman, i-advise po tayo ng management kung fully operational na si version 3. So, ibig sabihin, hindi mo na mabubuksan yung legacy account mo. Lahat tayo papunta na sa version 3. Andyan po siya. Yung ating KYC po, alam ko yung iba nakaka-experience na medyo natatagalan yung kanilang KYC. Double check lang pong mabuti. Minsan malabo yung picture, mga ganon. So, paki-double check lang pong mabuti. Approve at i-approve din po yan ng system. Yan yung ating mga KYC. Yung ating mga ID na pwedeng i-upload dyan. And yung proof of address natin. Yan yung ating marketplace. So makikita nyo po dyan. Actually, yung isa sa sinabi ni President nung kanyang mga talk last few weeks ago, ang sabi niya, i-share mo lang yung link sa Facebook mo, yung ibang products dyan, meron kang kita sa company. I-share mo lang, hindi ka nga, kumbaga pag may bumili, doon automatic, meron matatrack ni system yon, magkakaroon ka ng extra income. Ayan yan. Okay? And then, e-cash, yan, bibilisan ko na lang. Yung KYC natin, ayan po yan. And then, of course, lalo na po yung nasa Manila and yung ibang lugar, yung mga ibang province, papasok na po yan yung ating GoCab. Imaginein mo, meron kang services, meron kang products, meron tayong marketplace, and yung product mo, dahil pandemic ngayon, hindi na lalabas yung hindi na lalabas yung client mo or magmi-meet up kayo. Gagamitin mo na si GoCab. And ang good news diyan, may extra kita ka pa din diyan. Kapag may nagpa-book yan ng GoCab natin. Siyempre, actually ito yung may mga nagtatanong tawag dito, fully operational na ba yung QR code natin? I-check nyo po yung inyong system. Kasi ngayon talaga, actually dito sa Singapore din, puro mga cashless na, puro QR code na. Sa Pilipinas po, kung nasa Pilipinas po tayo, paki-double check kung activated na siya. Pero may mga lugar na meron na po. And then, ayan, yung ating staycation. Meron tayong kita dyan. Siyempre, yung ating offline loading. Sa setting po iyan. So,
Ito po yung sinasabi kanina. Baka may iba tayong mga nag-inquire sa atin na yung mga iba pang ino-offer ni Unified. Yung ating package cost, 200K. Ito yung generic pharmacy. Yeah, imagine, package cost is 750. Yung ating generic pharmacy. Yung pharmacy store natin. Kaya lang yung mga ito po, dahil meron kang pwesto, may feasibility study po ito sa company. Tsaka, mas syempre, kailangan nandoon tayo. Yan po. Yung ating mga products para makikita mo kung magkano yung iyong actually nandun naman po sa system natin kung magkano yung selling price sa labas at member, yung discount na nakukuha natin. Yan po siya. And then, syempre, paano mo ipopromote? Ayan, pinromote ko na din. Paano mo pa ipopromote yung ano mo? Aside from doon, main page mo sa Facebook mo, kailangan meron kang Facebook page. Ayan, para ma-promote mo din yung business. Market your e-cash, be cautious. If you do not know, ask your sponsor. Actually, responsibility po ni sponsor yon, pero again po, business po natin ito. Tayo po ang dapat unang-unang aaral ng business natin. Kumbaga, nandyan si sponsor to guide. Okay po? Hindi natin nag-avail tayo, o sige, Ma'am Lorena, ito na yung system ko. Navigate na yung system ko. Hindi po ganun, no, mga partners, lalo po sa mga bago. This is our own business. So tayo po ang mismo dapat na kumbaga tayo yung nagmamanage ng sarili nating negosyo. Pero syempre, lalo sa mga bago, fresh na fresh, nag-avail ka na, hindi mo siya itatago lang yung code mo, yung username mo, yung password mo, at yung transaction mo. Huwag mo siyang itago dahil ang kailangan nating gawin ay i-promote po natin yung ating negosyo. Kumbaga sa tindahan, buksan mo yung tindahan mo. Hindi nag-set up ka ng sari-sari store nakasarado. Walang bibili doon. Nakuha niyo po? So, syempre, tayo, take our time na i-promote natin yung ating business. Sobrang napakaganda ng system natin. And personally, we should be very proud. Ako po, very proud po ako. Very proud of our own business. Unified Products and Services. And gentle reminder lang po mga partners, system upgrade and maintenance is part of the progress and growing company system. So magtaka ka kung 10 years ago, walang nangyayari sa system, ibig sabihin, hindi nag-grow yung company. So kung nakaka-experience or makaka-experience tayo ng difficulty during our transactions, normal po iyon. Kasi nasa progressing part tayo dahil si company mas pinapaganda pa po yung ating system. It's part of innovation. Be patient. Be kind with one another. Ayan, nag-lecture na si ma'am. And have patience with yourself. Kasi baka mamaya wala ka palang, naku, ayoko na nga gamitin yan. Napakahirap gawin. Be patient. Negosyo po natin to. Tayo mismo yung aaral. Yung mga mukha ng mga partners dito, nandito kami para i-guide ka, turuan, at syempre, sabay-sabay nating aralin yung business and sabay-sabay natin na matutupad kung ano man yung goal mo, kung bakit ka nag-avail or nag-join sa Unified. And with that, Annalyn De Guzman po, your speaker for tonight, a teacher, a manager, and proud to be a network builder. With that, good morning po. Ay, grabe. Lupit. Ayan, sana may natutunan, no? Pinasibigay natin. Thank you po. Maraming salamat. Tanggalin ko lang po ito. Ayan.
Tanggalin ko to. Stop share. Palakpakan natin si Ma'am Ayan, Annalyn. good morning po. Grabe. Lupit ng lupit. Gising pa po ba? Nako. Baka mamaya may naghihilik na sa tabi po natin. Ano? Pakigising na lang po. Tapos na po tayo, actually. Sana po may na-share po ako Maraming sa inyo. And baka po meron po tayong mga questions. Parang may nakita kasi ko mga question eh. Actually, pwede na tayong mag-ano,